At yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips, sa pag-uusapan naman po natin yung mga dapat natin gawin kapag po ganito ang panahon na malamig at tag-ulan mga katips, para po maiwasan natin yung mga sakit, masipon at halak sa ating mga alagang chicken broiler mga katips. At yun, samahan nyo ko at pag-usapan po natin yan mga. Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, sa wakas, nagbabalik po tayo sa pag-aalaga ng chicken broiler at nagbabalik na rin po tayo sa pagbablog po mga katips para po makapagbigay ulit ng mga tips at mga senaryo na aking po naranasan para po may idea kayo kung paano po ninyo kung paano po inyong gagawin mga katips. At yun mga katips, ngayon ang alaga po namin ay nasa 10 days na po ngayon mga katips at ang kanilang timbang ay nasa 350 to 300 mga katips na grams po. At yung iba nasa 400 na rin po mga katips. At yun, at ngayong araw mga katips ay maulan. Kitang-kita nyo mga katips, talagang kailangan natin ng agapan o unahan agad ang ating mga chicken broiler para po maiwasan natin yung sakit mga katips. At yun po yung ating pag-uusapan mamaya-maya. At mag-share muna po ako ng aking mga ngayong araw mga katips na nangyayari mga katips po. At yun, kanina mga katips ay bumili na ako ng mga gamot tulad po ng Ambroxetil, Robostrip BK, saka po nag-imbak na rin po ako ng Vitamin Pro at Exos Powder mga katips para po kung sakasakali na agapan natin yung medyo may halak na po kasi yung iba, maagapan natin sila, magamot agad natin, ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng mga vitamins mga katips. Ayan po, punta tayo dun mga katips. Kahit maulan, vlog pa rin tayo dahil hindi na po titigil tong ulan na to mga katips. Kaya pasensya na to ang ating video kahit mayroon po kayo naririnig na mga turutulo mga katips na ulan, ay dire-diretso pa rin tayo sa pag-share mga katips. Ayan, ito pa rin po ang aming brooding cage mga katips. Hindi pa rin po nare-repair o hindi pa rin po napapaltan, pero sa susunod papaltan na rin po natin yan para maayos na. At baka kasi gumiba na rin to. At ito pa rin po yung ating kulungan na up and down mga katips, na ang kasya po ay nasa 160 mga katips. Dahil ito po ay up and down, sa baba niya lagay ko yung mga maliliit, sa mga ratad, sa mga malalaki. Yun po yung aking strategy para po mapaghiwalay natin yung mga malalaki at maliliit, at para makahabol po yung mga maliliit na katips. Ang dapat po nito ay 4x10 mga katips. Yan, yun po ang sukat niyan. At sa ilalim meron pong soda niyan, kaya tanggal na lang po yung ipot. Yan mga katips, para lagi malinis ang ating mga alaga, para hindi mo nila naaamoy yung mga dumi mga katips. Ayan, bago tayo magsimula mga katips, papakita ko na sa inyo itong ating chicken broiler. At yun mga katips, ito po ang 10 days ng ating mga sisiw mga katips na chicken broiler po mga katips. Kaya kitang-kita nyo po ang lalaki na mga katips. Kahit po malamig ang panahon at naulan dito sa Laguna mga katips, ay hindi po tayo nagpapabaya sa pagbibigay po ng gamot. Tulad po nito mga katips, ito po yung lagi ko sinashare sa aking mga video, ang Robostrip BK po mga katips. Since day 1, dapat yan po pinapainom nyo hanggang 7 days. Kapag ganito ang panahon na malamig at naulan, tuloy-tuloy pa rin po pagbibigay natin mga katips, kahit 2 beses sa isang araw, or pwede sa gabi ay isang buong araw mga katips. Kasi po itong Robostrip BK na to mga katips ay meron po yung halong vitamins. Kaya kitang-kita nyo mga katips, yung ating mga sisiw ay ang lalaki pa rin po ng paa, malaki ang katawan kesa sa pakpak mga katips, at maganda ang kanilang resistensya dahil po sa Robostrip BK mga katips. Ito pong Robostrip BK kasi mga katips ay nakakatulong para po maiwasan ng mga sakit at virus mga katips, no po. At kahit ganun pa rin mga katips, meron pa rin tayong naririnig ng mga halak, pero yan ay ating aagapan dahil 10 days na po sila. Kapag po yan ay napabayaan natin, ay pwede po silang mabansot mga katips. Kaya
ngayon ay bibili naman po ako ng Ambroxetil sa kanila para po mapagbigay tayo kahit once a day na po. Mas maganda po magbigay ng ng Ambroxetil kapag po umaga at gabi po mga katips na po. Huwag po tayo magbibigay ng tanghali dahil mainit po ang panahon yan bagi ganun mga tanghali, or kapag naman po ay nakikita natin na may halak po talaga, ay mas okay po na maghapon or 3 days po tayo magbibigay ng gamot na antibiotic mga tips. At meron na rin po naman po akong video palagi na lagi ko share sa natural na gamot natin mga katips na bawang at sili para po lumabas ang kanilang mga sipon, at tulong na rin ng bawang para po lumabas ang kanilang mga sipon, o at antibiotic na rin po ang bawang mga katips. Ayan. At wala naman tayo nakikitang pamamaga ng kanilang na mga mukha mga katips, kaya agapan natin agad, unahan na natin agad. Yun po yung palagi ko sinasabi sa inyo, agapan po agad natin, unahan na agad natin ng gamot, magbigay na po tayo agad, at lagi po nating obserbahan yung ating mga alaga para iwas sa mga sakit mga katips. At tulad po niyan, ubos na po ang kanilang patuka, continuous pa rin po tayo sa pagbibigay mga katips. Unlipids pa rin tayo, at only vitamins once day na lang din tayo nagbibigay ng fresh water mga katips sa tanghali. Ano po, yan. At maganda ang pag-alaga po mga katips. At ito lang may share ko sa inyo mga katips. Ito po nakikita nyo magagandang alaga ngayon na pang harvest po natin ngayong December 25 mga katips, ay alaga po yan ng aking nanay tatay mga katips. Yan. Dahil ako po ay nagtatrabaho, kaya po sila po muna ang nag-aalaga, at inoobserbahan ko na lang po mga katips kung ano po yung mga dapat gawin, mga hindi dapat pong gawin mga katips. Ayan. Yun mga katips, napakita ko na po sa inyo yung ating mga chicken broiler mga katips. Kitang-kita nyo naman po, napakaganda ng ating pagkaalaga dito mga katips. At sabi ko nga po sa video sa inyo mga katips, ang nag-alaga po nito ay ang aking nanay at tatay mga katips. Ayan, sila po ang nag-alaga niyan, at ako lang po ay nag-guide sa kanila kung may katanungan sila kung anong gagawin nila, kung anong papainom. Yun lang po ang aking ginagawa, nag-guide po ako kasi po ay medyo may trabaho po ako ngayon. Minomonitor ko na lang po, tulad po ngayon mga katips, umuwi ako para po ma-monitor natin itong mga sisiyo mga katips. Ayan. At okay na okay naman mga katips, naririnig lang tayong halak, mataba naman yung paa mga katips, kaya ang ganda. Ayan mga katips, ang ganda ng paa niya. Okay na okay po. Hindi naman tayo nagkulang sa ilaw dahil medyo nga hapon na nga po mga katips, kasi 10 days na kailangan na tayo mag-change ng ilaw, babaan ng ilaw. Tulad po ngayon mga katips na pag-ulan, malamig, dati po na 100 watts, ngayon po ay nasa 60 watts naman po ako, at medyo okay naman, wala nang hinihingal sa kanya, medyo ilan na lang po hinihingal, pero monitor pa rin natin at iwasan natin yung sobrang hingal, kasi mga katips, pag ganyan po sobrang hingal ay nagkukos po yan ng heat stroke mga katips. Yun, medyo sasarado ko na rin po, medyo napasok po kasi yung lamig, ay baka po lumala yung sakit nila na halak mga katips. At diretso ano na po kasi yun, sipon kung sakasakali mga katips. Kaya bumili na po ako ng Ambroxetil, at mamayang gabi pagpapainom na po ako. Once a day lang po yan mga katips po akong nagpapainom kapag ganito lang po na inaagapan ko din sakit. Hindi ko po masyadong sila ina-expose sa antibiotic dahil baka po makasama ay apektuhan naman po yung paglaki nila. Kaya ganun-ganun lang po yung inyong gagawin unang-una mga katips. At gusto ko din sabihin sa inyo mga katips, yung mga una pa lang nag-aalaga, ay gusto ko magbigay ng tips para po maiwasan natin yung mga pagkabansot mga katips na po. Yan. Yun po yung susunod kong iba-vlog para po may idea kayo. At ngayon po, i-share ko lang sa inyo yung aking 9 days. At napakaganda ng resulta. At ang painom lang po namin talaga mga katips ay Robostrip PK. 1 to 7 days kapag okay ang kanyang resistensya.
Kapag hindi pa po, hanggang 1 to 14 days, diretso pa rin yan. Pero may change tayo niyan mga katips. Magbibigay tayo ng fresh water sa tanghali para hindi po masyadong masobraan sila sa vitamins o gamot mga katips po. At susunod na natin yan mga katips. Uti-uti po natin inaalis yung Robostrip BK na painom nila hanggang ipalit natin ang Vitamin Pro. Pinapalit natin para ma-adapt naman nila mga katips. Kasi alam niyo naman kapag nag-change tayo ng gamot, medyo wag natin bibiglain dahil baka magkaroon ng pagtatae naman mga katips na po. Kaya uti-uti lang ang procedure po noon. Magbigay kayo ng parehas, tapos uti-uti yung tatanggalin yung Robostrip BK, saka ipapalit nyo na yung Robostrip BK. Or ang gawin nyo, magbigay muna kayo ng fresh water at tubig, saka po kayo mag-change na sa Robostrip BK. Ganun lang po ang pamamaraan na inyong gawin para po maiwasan natin yung pagkatae. Then tuloy-tuloy na po yun mga katips. At pagdating ng 20 days, medyo hinihingal na sila sa tanghali. Ang gagawin nyo naman, magbibigay naman po kayo ng dextrose powder. Ganun lang po. Ang dextrose powder po kasi, yan po ay electrolytes mga katips. Po. Electrolytes ay malamig po yan at nakaka-refresh po yan ng pangangatawan mga katips para po hindi hingalin, hindi ma-heat stroke or hindi masobrahan sa init na kasama ng katawan. Yun po. Yun po yung benepisyo ng dextrose powder at may tulong na rin po para mabilis silang lumaki mga katips. Ganun lang po at dire-diretso na yun mga katips at unlipids pa rin po tayo. Kaya ganito po ang ating mga alaga mga katips. Unlipids pa rin po tayo. Hindi po tayo nagpapabaya sa pagbibigay ng feeds. At pag nakita ko pong kokonti na, refill tayo mga tips. Lagyan po natin agad. Huwag po natin hahayaan na magutom sila. Bakit po? Kasi pag nagutom po sila, doon po nagkakaroon ng tutulakan, pagkapilay ng iba dahil naguunahan mga katips. Yung iba nalulumpo. Yan, iniiwasan natin yon kasi nag-focus din po yun ng pagkabansot mga katips. Yung mga ganun pong unang-unahan. Kaya mas maganda, unlipids tayo. Yung mga nagugutom, kain lang ng kain sila. Then yung mga busog, kulang, tapos kakain na naman. Ganun po ang maganda mga katips. Yun po yung isa sa mga aking pamamaraan. Kaya po, ako po ay nakakapag-harvest na ng 28 to 30 days mga katips. Kaya nakikita nyo sa mga video ko, ganun po ako mag-harvest. Kapag may komplikado naman tayo mga katips, nga sabi ko naman po sa aking mga video. Halimbawa po, nagkasakit ko aking mga broiler, talagang madedelay po ang aking pag-harvest. Kumbaga, pumapatak po ng 35 days, 34 days, o 32 days, saka po ako nakapag-harvest. Kasi, kine-cleansing ko po muna sila dahil nakapagbigay po tayo ng gamot, cleansing or vitamins, cleansing po tayo ng 2 days or 3 days mga katips. Nag-cleansing tayo ng water or nagbibigay tayo sa tubig na may asukal sa kanila para continuous pa rin yung paglaki nila kahit hindi na tayo nagbibigay ng mga vitamins sa tumot. Kasi ako po, kapag po kami nag-harvest talaga, inihiwalay po namin dito, yung malalaki na sa taas. Yun po yung uti-uti namin yung ubos. Pag nag-harvest po kasi kami, 1.7 to 1.8 pataas ay nag-harvest na po kami. At sa mga solid supporter natin dyan, alam nyo po kung paano po kami mag-harvest. At talagang dress po. Tips na po. Dress po kami dahil meron po kami sinusuplayan na tindahan po. Yun po yung kumukuha sa amin araw-araw na 10 peraso, 15 peraso, 20 peraso. Yun po. At tulad po nito mga katips, ay aabot po ito ng Pasko. Yun po. Pasko, aabot yan ay talagang maasahan natin na malaki ang presyo ng mga manok dahil yung mga demand nakapumalo po yun ng 190 o 95, kaya malaki ang kikitain natin. Magiging ang kuha sa amin natin ay mga 170 yan mga katips. At mas malaki ang ating kikitain dahil ibebenta pa rin natin sa mga kapitbahay mas malaki. Kung ang presyo ay 190, bababayan tayo ng 5 piso, 185, yun po yung ibebenta natin sa mga kapitbahay. Talagang
malaki ang ating kikitain natin. Ganun lang po ang diskarte na inyong gawin. At ano pa bang ating i-share? Ilang mga tips, mag-ingat sa mga sakit ng ating mga broiler. Kung maaari, agapan po agad dahil malamig po ang panahon ngayon. Huwag niyo pong hahayaan na damigin ang inyong mga broiler. At yun mga tips, dito ko patatapusin ang aking video. Pasensya na kayo, maingay po ang ating video. Tindihin nyo na lang po. At maraming salamat sa mga solid support natin na DTips TV. Happy farming po sa ating lahat mga